Mas matindi ito mga batang Maynila. Kitang-kita nyo ang laking gusali nitong itinatayo dito. Sakop na sakop ang bangketa at halos lumapat na sa kalsada. Mukhang kamukha ito nung sa Barangay 313 na ginawang barangay hall din sa mismong bangketa. Yun nga lang mukhang mas malaki ito. Dito lang po yan sa kahabaan ng Dagupan Street. Panigurado isusunod na rin to ni Yorme. Ang masama doon, bagong gawa, bagong giba din ito mga taga-Batang Maynila. Tapat lang pala to ng Dagupan Health Center. Ang nakakapagtaka no, saan pa kaya dadaan ang tao kung sakaling matuloy itong ginagawang barangay hall na ito? Sa kalsada ba? Kawawa naman yung mga tao dito. Nawala na ng daanan, maaaksidente pa. Kaya naman ang tanong ng marami nung nakaraang administrasyon, bakit ito pinayagan? Bakit pinayagan na magkaroon or magtayo ng ganitong istruktura sa mismong bangketa na wala nang mararaanan ang tao? Isang mapagpala at magandang araw po sa ating lahat mga kababayan ko at mga taga-Batang Maynila. Ngayon nga po ay titingnan natin itong napanood natin sa isang Facebook Live na isang malaking gusaling itinatayo at hindi pa tapos dito po sa Barangay 50 Zone 4 District 1. Dito lang po yan sa kahabaan nitong Dagupan Street. At nakita nga po natin doon na sobrang laki po ng gusali na ito. Halos kahalintulad po siya ng ginagawang gusali doon sa District 3 sa Barangay 313. Yan, so dire-diretsuhin lang po natin itong Dagupan Street at yun nga makikita na natin. Nakakalungkot lang dito sa part na to kung inyong makikita, kung hindi nga gusali po yung mga kung hindi po gusali yung makikita sa bangketa, ay ito naman pong mga kung ano-anong mga nakaparada po, no? Kaya yung mga tao ay hindi na rin makadaan po ng ayos dito sa gilid ng kalsada dito nga sa mismong bangketa. So mapapansin niyo dito medyo maluwag pa, no, yung daanan, yung mismong bangketa. Pero pagdating natin sa bahaging ito, kung inyong mapapansin, halos naglaho na po, no, yung bangketa at wala na tayong makita. Yan, makikita nyo meron pa mga bakod rito. So hindi ko po alam kung ano yan, no, but yan, pansinin nyo, no, sa kanan ko may mga nagtayo pa na mga washing, ng mga car wash, motorcycle wash, no. Ito na po yung tinutukoy natin, yung gusali na to. Ayan, no, kitang-kita nyo, no. At hindi lang sa bangketa, no, lagpas na rin siya at nasa mismong kalsada na rin siya. Saan pa dadaan ngayon ang tao? O kahit nga tayong nakabisikleta po, hirap na rin dito. Kasi kapag nakasalubong mo itong ginagawa rito, ang tendency niyan, may mga sasakyan ka ring makakasabayan. So bubusinahan ka kasi sasabit sila kapag sumabay ka rito. Lalo na yung mga tao, no, sa kabila parang wala rin tayo nakikitang bangketa. Ayan, kita nyo yung nakaputi na yun, no, halos sa kalsada na, diba, dumadaan. Daanan to talaga, no, busy rin tong kalsada na to. At dinadaanan to ng napakaraming mga sasakyan. Paglagpas rito, makikita natin, ayan po yung bangketa. May mga puno. So daanan po talaga siya. So ngayon, pabalik tayo para makita po ninyo. Meron ding isang gusali rito, itong kulay blue na to. Yan, pahaba rin siya, no? At parang mga container ba na pinagdugsong-dugsong at ginawang isang barangay hall. So nasa bangketa rin po yan. Ngayon, ito naman, dahil pabalik na po tayo, no, papunta na tayo dito sa going na tayo palabas dito sa Dagupan Street papunta ng Recto. Dito natin mas makikita itong gusali na to. Makikita nyo kung gaano kalaki. Wala tayong idea, no, kung sino ba yung nagpatayo nito, kung kailan ito sinimulan. Wala naman tayong nakikitang construction date na nakapaskil dito, kung ilan ang budget. Pero makikita po ninyo halos sobrang laki po talaga, no, nitong di natin sure kung ano ba itong gagawin dito, kung barangay hall ba, kasi meron pong nakapwesto na rito dati pa na parang child development center, no, sakop din po ng barangay dito. Kaya yun po yung dating nakapwesto rito. Nasa ano rin siya, nasa bangketa rin. Ngayon makikita natin wala na po yung building na yon, yung gusali na yon.
Ito na po yung makikita natin. Tatlong palapag po ito, no? Tapos mahaba siya. So, wala tayong idea kung ano ba talaga to, kung anong gagawin dito. Kung Child Development Center pa rin ba? Or panibagong barangay hall ito gagawin dito. So, kayo po mga kababayan, ano po ang inyong reaction dito? Lalong-lalo na sa mga taga rito sa Dagupan Street. Lalong-lalo na yung mga nakatira po rito, no? Ano po ang inyong reaction dito sa ginagawang napakalaking gusali na to na sakop ang bangketa at lagpas na rin na nasa kalsada na yung ginagawang gusali na to. So comment down below kayo dyan mga kababayan ko at mga taga-Batang Maynila. Ayan. So grabe ito, no? Talagang kabi-kabilaan. Ang tanong ng marami bakit pinapayagan yung mga ganitong klase ng illegal na istruktura sa mismong bangketa pa mismo. Kita nyo, ayan, no? Halos yung mga materials na ginagamit nasa mismong kalsada na. Ano po, nandito rin yan sa may simbahan. So ibig sabihin kapag tapos ng simba, yung mga tao naglalabasan, wala madadaanan, lalo na yung mga malalapit lang na naglalakad, hindi ho ba? So ito yung napanood natin sa isang live sa Facebook at agad nating pinuntahan po yung location. Yun nga, ito nakita natin. Hindi pa siya tapos, no? Hindi pa siya tapos. Ginagawa pa rin siya. Pero sa nakita natin, parang walang gumagawa na po. Titingnan natin kung ano pong gagawing action dito ng Maynila, no? Since talagang ang ginagawa po ngayon ng gobyerno ng Maynila ay talagang tinatanggal yung mga nakaharang, yung mga obstruction sa mga bangketa. Kasi nitong nakaraang ang 3 taon, muli na namang nagbalik ang dating Maynila po, no? Nagsiksika na naman, nagsumikip naman. Inayos sa ni Yorme, lumuwag na kahit paano. At ngayon naman po ay nagbabalikan na itong mga mga illegal na pagtatayo ng mga istrukturang ito sa mismong bangketa pa mismo na daanan ng taong bayan. So comment down below kayo mga kabayan, anong comment nyo dito? Sana mapanood ito ni Mayor Isko para ma-actionan. Alam ko iniisa-isa na niya yung mga illegal na ekstruktura. Katulad nga nasampulan na yung sa Barangay 313. Saludo rin tayo dun sa mga barangay hall na nagkusa na ring magpatibag ng kanilang barangay hall na nasasakupan din ay ang kalsada. So yun lang po, no, mga kababayan ko, mga taga-Batang Maynila. Comment down below kayo ano ang inyong reaksyon patungkol rito. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat and God bless po sa ating lahat. Manila, God first.